Kabanata 241. Sa kabilang banda, ang ibang kaklase ay nagmamasid lamang at parang nanunood ng palabas. Alam nilang ulila si Leon at wala siyang maipagmamalaki. Ibig sabihin, kahit si Cynthia ay mukhang hindi rin galing sa mayamang pamilya. Ngayon na na-offend pa ni Cynthia si Dominic, malinaw na kung anong mangyayari kapag dumating ang mga kakampi ni Dominic. Sa isip nila, tapos na sina Leon at Cynthia. Ngumisi si Dominic at sinabing huli na ang lahat para umatras. Kasabay noon, bumukas ang pinto at pumasok ang manager kasama ang 4 hanggang 5 bodyguards na mukhang agresibo. Tinanong ng manager kung sino ang nagkakagulo at sino ang nang-ahas manggulo roon. Agad na itinuro ni Dominic sina Leon at Cynthia at sinabing sila ang nanakit sa kanya at dapat siyang ipaghiganti. Ngunit nang makita ng manager ang mukha ni Cynthia, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nanginginig siya at halos manghina ang tuhod niya, tila gusto niyang lumuhad sa takot. Dahil bilang manager ng isang 5-star hotel, sanay siya sa mga mayayaman at makapangyarihang tao, at agad niyang nakilala si Cynthia bilang anak ng mga Shear. Alam niya na kahit ang kanyang boss ay hindi kayang banggain ang pamilya Shear, kaya lalo na siya. Ngunit patuloy pa ring nagsalita si Dominic at sinabing parusahan ang magkasintahan. Biglang sinampal ng manager si Dominic. Nagulat si Dominic at hinawakan ang kanyang pisngi habang hindi makapaniwala kung bakit siya sinampal. Sinigawan siya ng manager at sinabing alam ba niya kung sino ang inaatake niya. Sinabi nito na si Cynthia ay anak ng pamilya Shear at isa sa mga pinakamahalagang tao sa Springfield City. Nang marinig ito, nagulat ang lahat at nagbulungan. Kahit hindi nila personal na kilala si Cynthia, kilala nila ang pangalan nito bilang isa sa 4 na magagandang babae sa lungsod at bilang miyembro ng makapangyarihang pamilya Shear. Lalong nabigla ang lahat nang malaman ito. Hindi makapaniwala si Dominic at tuluyang natulala. Akala niya ay simpleng girlfriend lang ni Leon si Cynthia, kaya hindi niya inasahan na isa pala itong Shear. Hindi niya maunawaan kung paano ang isang ulila na tulad ni Leon ay nakasama ang isang taong may ganoong kataas na katayuan. Hindi niya ito matanggap. Agad na humingi ng paumanhin ang manager kay Miss Shear dahil hindi alam ng kanyang pinsan ang kanyang pagkatao. Ngunit malamig na sumagot si Cynthia at sinabing hindi siya basta-basta magpapatawad. Ngumisi si Cynthia. Ang ngising iyon ay parang kulog sa pandinig ni Dominic. Bigla niyang naalala kung paano niya sinugod si Cynthia kanina. Sa kapangyarihan ng mga Shear, mas madali pa ang pumatay sa kanya kaysa pumatay ng langgam. Kung hindi siya makakaisip ng paraan para mapatawad siya ni Cynthia, siguradong malaking kapahamakan ang naghihintay sa kanya. Dahil dito, nakaramdam ng matinding takot si Dominic. Agad siyang lumuhad at nagmakaawa. Miss Shear, hindi ko po sinasadya. Pakiusap, maging maawain kayo at patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito. Ngumisi si Cynthia at malamig na sumagot, na ngayon lang siya marunong magmakaawa. Bakit hindi niya ginawa iyon kanina? Si Cynthia ay mayayamang heiress na sanay gawin ang gusto niya. Wala man lang nagtangkang sumuwi sa kanya sa mataas na lipunan ng lungsod. Hindi lang siya ininsulto ni Dominic, pati si Leon ay sinabihan pa niyang walang kwenta, kaya hindi niya ito basta mapapalampas. Naramdaman ni Dominic na nawawalan na siya ng pag-asa sa malamig na ekspresyon ni Cynthia. Bigla niyang naisip si Leon kaya lumapit siya dito at nagmakaawa. Leon, magkaklase tayo noon. Pakiusap, tulungan mo akong humingi ng tawad kay Miss Shear. Natigilan si Leon. Hindi niya gusto si Dominic sa sandaling iyon, ngunit napabuntong hininga siya dahil naalala niya ang mga araw nila noong college. Kaya nagsalita siya para kay Dominic. Cynthia, hayaan mo na lang. Kaklase ko siya noon. Pwede mo ba siyang patawarin para sa akin? Ngunit sinagot siya ni Cynthia ng may irap. At sinabing akala ba niya ay ganoon na lang siya kahalaga. Noong kasama niya ang mga Shear, ginamong niya ang lola ni Cynthia kaya lubos itong nagpapasalamat sa kanya. Ngunit dahil sa pagkawala ng Blue Star of the Sea na kinuha niya, may kaunting sama pa rin ng loob si Cynthia sa kanya. Natigilan si Leon at nakaramdam ng hiya. Nang makita ni Cynthia ang lungkot sa mukha ni Leon ay hindi niya napigil ang matawa. Biro lang niya iyon at wala siyang masamang intensyon. Hindi niya kayang baliwalain ang pakiusap ni Leon dahil malaki ang utang na loob nila sa kanya.
Pagkatapos nito ay tiningnan niya si Dominic at malamig na sinabi na swerte pa ito sa pagkakataong ito. Dahil kay Leon, pinapatawad niya siya, kung hindi ay ipapahampas niya ang bibig nito hanggang mapuruhan. Nagpasalamat si Dominic at nanginginig pa rin habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo, saka siya unti-unting tumayo dahil nakaiwas siya sa kapahamakan. Hinawakan ni Cynthia ang braso ni Leon at umalis. Tumingin si Leon kay Janice ngunit wala na siyang nasabi. Matapos ang nangyari, alam niyang hindi na matutuloy ang pagtitipon. Balak sana niyang yayain si Janice, ngunit naalala niyang may business meeting siya. Habang papalabas sina Leon at Cynthia, unti-unting natauhan ang lahat. Alam nila ang background ni Leon. Isa lamang siyang ulila at diborsyado pa. Ngunit ang isang tulad ni Cynthia na mataas ang estado ay tila interesado sa kanya. Hindi ito kapani-paniwala. May ilan na nagsabing maaaring hindi naman talaga magkasintahan sina Leon at Cynthia, at nagkamali lamang sila ng akala. Ngunit kahit ano pa man ang totoo, nanatili ang isang bagay na malinaw. Malapit si Leon sa isang taong hindi nila kayang abutin. Sa kapangyarihan ng mga Shear, walang magiging limitasyon ang kinabukasan ni Leon basta manatili siya sa kanilang panig. Sa pinakamababa, mas angat siya kaysa sa mga karaniwang tao na tulad nila. Dahil dito, nakaramdam ng kaunting panghihinayang ang ilan sa mga kaklase ni Leon. Kung alam lang nila na ganoon pala siya ka-impluensyal, sana sinubukan nilang maging malapit sa kanya. Baka sakaling may mapala pa sila kung sakaling umangat siya sa hinaharap. Ngunit huli na ang lahat. Sa kabilang silid, kumain sina Leon at Cynthia habang pinag-uusapan ang kanilang pakikipag-collaborate. Maayos ang lahat ng usapan, at matapos talakayin ang ilang detalye ay napirmahan nila ang kontrata. Pagkatapos nito, umalis na sila sa hotel. Sa labas, nagmamaneho si Cynthia ng kanyang paboritong kotse patungo sa tahanan ng mga Shear, nang hindi niya napansin na may dalawang itim na SUV na dahan-dahang sumusunod sa kanya. Nang makarating sila sa mas liblib na kalsada, biglang tila nawala ng kontrol ang SUV sa likod at sinadyang bumangga sa kotse ni Cynthia habang sinusubukang mag-overtake. Nagulat si Cynthia at agad na promino. Naiwasan niya ang malakas na bangga, ngunit napuwersa pa rin siyang lumihis papunta sa damuhan sa gilid ng kalsada. Buti na lang at mabilis ang kanyang reflexes kaya hindi siya nasaktan. Desperado, galit na sabi ni Cynthia habang bumababa ng sasakyan. Lumabas mula sa itim na SUV ang dalawang lalaki. Tinanong ni Cynthia kung hindi ba sila marunong magmaneho at kung may mga mata ba sila. Nagkunwari ang isang matangkad na lalaki na humingi ng tawad at inalok pa siyang dalhin sa ospital. Unti-unting hamupa ang galit ni Cynthia dahil sa kanilang paumanhin, ngunit biglang nagbago ang sitwasyon. Biglang umatake ang lalaki at sinubukang sunggaban si Cynthia sa balikat. Nagulat si Cynthia ngunit mabilis siyang nakaiwas at agad na gumanti ng sipa. Nagulat ang lalaki at sinabing mabilis siya. Nagtanong si Cynthia kung sino sila at kung ano ang pakay nila, dahil ngayon niya napagtanto na hindi ito aksidente kundi sinadya. Hindi na nagpatumpik-tampak ang lalaki at sinenyasan ang kasama niya, sa kasabay nilang sinugod si Cynthia. Nabigla si Cynthia nang maramdaman ang lakas nila mga martial artist na nasa peak acquired state. Alam niya ngayon na kapantay niya ang kanilang antas, ngunit dalawa sila at siya lamang mag-isa, kaya nahirapan siyang lumaban. Galit na sumigaw si Cynthia at sinabing lumayo sila, dahil alam niyang hindi maganda ang sitwasyon. Sa oras na iyon, isang malamig na tawa ang narinig. Ang isa pang SUV sa likod ay nakalapit na rin. Bumukas ang pinto nito at bumaba ang tatlong kabataang lalaki. Isa sa kanila ay nakasuot ng suit. Matalim ang kanyang tingin at halatang delikado, malinaw na hindi madaling kalaban. Masama ito, may mga kasamahan pa sila. Nakaramdam ng kaba si Cynthia at mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang sasakyan. Hindi pa niya kayang talunin ang dalawang nauna. Ngayon na may tatlo pang dagdag, alam niyang wala na siyang pag-asa. Sinigaw ng leader ang malamig na utos na hulihin siya. Sa isang sinyas, sabay-sabay na sumugod ang mga kalaban kasama ang unang dalawang lalaki. Napalibutan si Cynthia. Galit na tanong ni Cynthia kung sino sila at ano ang pakay nila. Malamig na sagot ng leader na hindi mahalaga kung sino sila, ang mahalaga ay sumuko na lang siya at huwag nang pahirapan ang sarili.
Tumanggi si Cynthia at sinabi kung alam ba nila kung sino siya, na siya ay si Cynthia ng pamilyang Shear, at kung hindi sila natatakot mamatay. Ngunit tumawa lang ang lalaki at sinabing wala siyang pakialam sa pamilyang Shear. Muli niyang inutusan ang pag-atake. Sumugod ang 4 na kalaban at pilit lumaban si Cynthia, ngunit halatang nahihirapan siya. Nararamdaman niya na ang 2 pang bagong dating ay nasa peak acquired state din. 4 na peak acquired state fighters ang sabay-sabay na umatake sa kanya kaya mabilis siyang naipit sa delikadong sitwasyon. Pakiramdam niya ay tapos na siya. Iniisip niya kung kailangan na ba niyang sumuko. Pumuti ang mukha niya at gusto niyang humingi ng tulong, ngunit nasa liblib na kalsada sila at walang tao. Alam din niya na kahit may dumaan pa, mga bihasang martial artist ang kalaban kaya malamang walang makakatulong. Habang mas lumalala ang sitwasyon, lalo siyang nawalan ng pag-asa. Biglang may narinig silang tunog ng makina. Isang motorsiklo ang paparating mula sa malayo. Ang ilaw nito ay tumama sa lugar ng labanan at pansamantalang pinahinto ang lahat. Dahil sa liwanag, napapikit ang mga kalaban at napilitang huminto sandali. Sa pagkakataong iyon, mabilis na lumapit si Leon sakay ng motorsiklo at hinawakan ang braso ni Cynthia. Sabi niya kay Cynthia na sumakay agad. Nang marinig ni Cynthia ang boses ni Leon, napuno siya ng saya at agad siyang sumakay ng walang pag-aalinlangan. Ngunit mabilis na nakabawi ang leader at naglabas ng patalim na ibinato papunta kay Leon. Nagmadali si Leon at hinila si Cynthia habang sinusubukang paandarin ang motorsiklo. Lumapit ang leader at malamig na tinanong kung sino siya. Galit niyang sinabi na sinira ni Leon ang kanilang plano at kung gusto ba niyang mamatay. Hindi sumagot si Leon at agad na tinanong si Cynthia kung okay lang ito at kung sino ang mga taong umaatake sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 245. Umiling si Cynthia. Tinanong niya si Leon kung bakit hindi pa ito umuwi at bakit nandito pa siya. Maikling sinabi ni Leon na habang palabas siya ng hotel, napansin niyang parang sinusundan si Cynthia ng 2 sasakyan kaya sinundan niya ito. Napatango si Cynthia at tila naintindihan niya. Ngunit agad siyang nag-alala dahil seryoso ang sitwasyon. Sinabi niya kay Leon na ang mga kalaban ay napakalalakas, at lahat ay nasa peak acquired state. Sinabi niya na siya na ang haharap at si Leon na ang tumakas. Naisip ni Cynthia na posibleng martial artist din si Leon, ngunit dahil hindi niya ito nakita, gumamit ng tunay na enerhiya noon, inakala niyang mababa lang ang level nito. Para sa kanya, wala itong laban sa mga kalaban, at magiging walang saysay lang kung pareho silang mamamatay. Ngunit tumanggi si Leon at sinabi na hindi siya tumatakas at hindi niya kayang iwan ang kasama niya. Natuwa si Cynthia sa sinabi niya, ngunit naiinis din siya dahil hindi siya sumusunod. Pinipilit niya si Leon na tumakas para makahingi ng tulong sa kanyang lolo. Ngunit sinabi ni Leon na baka huli na ang lahat kung maghihintay pa sila ng tulong. Naiinis si Cynthia at sinabing mas mabuti pa rin iyon kaysa mamatay silang 2 doon. Ngunit ngumiti lang si Leon at sinabing hindi pa sila siguradong mamamatay. Ipinaliwanag niya sa sarili niyang isip na pagkatapos niyang makalaban si Leopard noon, nalaman niyang nasa advanced acquired state ito. Ang mga kalaban ngayon ay mas malakas pa at mas marami, kaya kung dati ay wala siyang laban, ngayon ay iba na. Dahil kamakailan lang ay nakapag-breakthrough siya sa advanced meditation phase, tumaas ng husto ang kanyang lakas. Kaya posibleng hindi siya matalo ng mga ito. Nagalit si Cynthia at sinabing masyado siyang kumpiyansa kahit hindi naman siya kasing lakas niya. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Leon. Sumigaw ang leader at sinabing tapos na ang usapan nila. Inutusan niya ang 4 na sumugod habang siya ay nanatili sa likuran. Pinilit ni Cynthia si Leon na umalis, ngunit tumanggi ito. Biglang sumugod si Cynthia papunta sa leader dahil napansin niyang hindi ito sumasali sa laban, kaya inisip niyang ito ang pinakamahalagang target. Naniniwala siyang kung matatanggal niya ang leader, maaaring mabago ang laban. Siyempre, handa rin siya sa pinakamalala. Kahit hindi niya mapabagsak ang kalaban, basta makatakas si Leon at makatawag sa mga Shear, malamang ay hindi na sila basta-basta gagalawin ng mga ito.
Ngumisi ang leader at sinabing alam niya ang lugar niya, sabay suntok kay Cynthia na may napakalakas na puwersa. Nagbanggaan ang kanilang atake. Bang! Sa lakas ng banggaan, hindi man lang gumalaw ang leader. Samantala, si Cynthia ay tumilapon at bumagsak ng mabigat sa lupa. Umubo siya at samuka ng dugo. Intermediate innate state, gulat na sabi ni Cynthia kahit nasasaktan siya. Sa sandaling naglaban sila, naramdaman niyang hindi lang initial innate state ang kalaban kundi intermediate innate state pa. Ang antas na iyon ay kabilang sa mga tunay na eksperto sa henerasyon ng kabataan sa Springfield City. Nagmamadaling lumapit si Leon at nag-aalala kay Cynthia habang iniiwasan ang mga atake ng apat na kalaban. Galit na sigaw ni Cynthia at tinawag siyang tanga kung bakit hindi pa siya tumatakbo. Sinadya niyang itulak si Leon palayo para makatakas ito, ngunit nasayang lang ang pagkakataon. Tumakbo si Leon palayo habang sinabi niyang aalis na siya. Napagtanto niya na mali ang kanyang tansya. Akala niya kaya niya ang apat na pick-acquired state martial artists, ngunit iba ang sitwasyon ngayon. Mas malakas ang leader kaysa sa inaakala niya at may apat pa itong kasamahan. Habang tumatakbo si Leon sa masukal na lugar, hinahabol siya ng apat na kalaban. Dahil sa bilis at liksi ni Leon, nahihirapan silang maabutan siya. Habang tumatakbo si Leon papalayo, halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Cynthia. Siya mismo ang nagsabi kay Leon na tumakas, ngunit bilang babae, may parte sa kanya na ayaw pa ring maiwan. Ang mas nakakatawa pa, si Leon pa raw ang nagsasabing hindi niya iiwan si Cynthia, pero mas mabilis pa siya sa kuneho ng tumakbo. Kahit ang apat na pick-acquired state martial artists ay hindi siya maabutan. Malinaw kung ano ang nararamdaman ni Cynthia doon. Galit na galit ang leader at sinigawan ng apat na tauhan niya kung bakit hindi nila mahabol ang isang ordinaryong tao. Wala raw silbi ang mga ito. Dahil dito, nagdesisyon ang leader na siya na mismo ang hahabol kay Leon. Mas malakas siya kaysa sa apat niyang tauhan. Sa isang iglap, naabutan niya si Leon. Sinugod niya si Leon at sinabihang humanda. Nagulat si Leon at napahiga sa lupa, kaya nakaiwas siya sa atake. Akala ng leader ay tapos na si Leon dahil nakahiga na ito at wala ng takas. Ngunit bigla niyang nakita ang mapanuksong ngiti ni Leon. May mali, bilang isang bihasang fighter, naramdaman agad ng leader na may hindi tama, pero huli na ang lahat. Biglang sumipa si Leon ng malakas sa pagitan ng kanyang mga paa. Nagulat ang leader at mabilis na umatras para umiwas, ngunit sinundan siya agad ni Leon. Sumuntok si Leon ng buong lakas sa dibdib nito. May narinig na malutong na tunog ng nabaling buto. Samuka ng dugo ang leader at tumilapon sa likod, na bumangga sa puno at bumagsak sa lupa. Umungol siya sa sakit at halos mawalan ng malay. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas si Leon. Naging pabaya siya at minamaliit ang kalaban kaya siya ang napuruhan. Ngunit dumating ang apat na pick-acquired state martial artists at sabay-sabay na sumugod kay Leon. Ngayon na malubhan ang nasugatan ng leader, wala nang iniisip si Leon kundi sila. Ang pick-acquired state ay isang antas na malapit sa initial innate state, ngunit malaki pa rin ang agwat ng lakas. Kahit 7 o 8 pa ang sabay-sabay, kadalasan ay hindi pa rin kaya ang isang innate state expert. At ang tunay na lakas ni Leon ay higit pa sa initial innate state at halos nasa pagitan na ng initial at intermediate level. Kaya sa isang iglap, tuluyang natalo ang apat na kalaban at hindi na sila nakapalag. Nagulat sila at napagtanto na mali ang kanilang akala. Sinabi nila na si Leon ay isang initial innate state expert at nalinlang sila sa kanyang pagpapanggap. Ngunit huli na ang lahat. Bam, bam, bam. Habang nakatuon ang atensyon ng mga kalaban, agad na umatake si Leon. Sinuntok niya ang nasa harap niya at agad na sinipa ang isa pa, kaya tuluyang nabuwag ang kanilang hanay sa isang iglap. Naramdaman ng dalawang natitirang kalaban na delikado ang sitwasyon kaya dali-dali silang umatras, iniwasan ang mga atake ni Leon. Sa oras na iyon, pilit nang tumayo ang sugatang leader. Nang makita niya na malinaw ng panalo si Leon, alam niyang hindi na nila kayang ipagpatuloy ang laban. Sa lakas ni Leon na higit pa sa initial innate state, hindi nakakayanin ng kanyang mga tauhan na talunin ito.
Galit na tiningnan ng leader si Leon at sinabing tatandaan niya ito at babawi sila ng 10 ulit sa susunod. Pagkatapos ay iniutos niya ang pag-atras. Umatras ang 4 na peak-acquired state martial artists. 2 ang tumulong sa sugatang leader habang ang 2 ay nagbantay sa likuran nila hanggang sa tuluyang makatakas. Balak sana silang habulin ni Leon, ngunit hindi siya sigurado kung kaya niya pa silang talunin. Kung magdesisyon silang lumaban hanggang dulo, baka siya pa ang mapahamak. Bukod pa roon, iniisip niya si Cynthia na nasugatan kaya mas inuna niya ang kaligtasan nito. Matapos ang maikling pag-aalinlangan, pinili niyang huwag ng habulin ang mga ito at bumalik. Sa oras na iyon, gulat na gulat si Cynthia at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nakita niya mismo kung paano isang atake lang ni Leon ang tumama sa leader at kung paano nito natalo ang 4 na peak-acquired state experts. Akala niya noon ay mahina si Leon at mas mababa pa sa kanya ang antas nito, kaya wala siyang inaasahan dito. Ngunit hindi niya akalaing ganoon pala kalakas si Leon, sapat para talunin ang leader sa isang suntok. Ang ganitong antas ng lakas ay higit pa sa initial innate state. Namangha si Cynthia at nagbago ang tingin niya kay Leon. Ang dati niyang pagdududa ay nawala at napalitan ng paghanga. Lumapit si Leon at nagtanong kung kumusta siya at kung malala ba ang kanyang mga sugat. Sinabi ni Cynthia na ayos lang siya, at bahagya lang ang kanyang internal injuries. Napangiti si Leon at nakahinga ng maluwag nang marinig iyon. Nagpasalamat si Cynthia kay Leon at sinabi niyang dahil sa kanya kaya sila nakaligtas. Sinabi ni Leon na hindi na kailangan magpasalamat dahil magkaibigan naman sila. Bagaman medyo matigas ang ugali ni Cynthia, tapat at direkta siya. At sa gitna ng panganib, inisip pa rin niyang unahin ang kaligtasan ni Leon. Dahil doon, mas lalo siyang pinahalagahan ni Leon. Bukod pa roon, katatapos lang din nila ng isang deal kaya mas lalong naging natural ang tiwala nila sa isa't isa. Tama ka, magkaibigan tayo. Natigilan si Cynthia sa una, pero pagkatapos ay napangiti siya. Ang kanyang ngiti ay napakaliwanag at kaakit-akit. Malungkot ang buhay sa itaas. Dahil ang mga Shears ay mayaman at makapangyarihan, at si Cynthia ay aking minamahal na anak na may pambihirang ganda, hindi siya nawala ng mga taong lumalapit sa kanya, ngunit karamihan sa kanila ay interesado lang sa yaman ng pamilya Shears. Pero si Leon ay iba. Ang galing niya sa medisina ay napakabihira, at ginamot niya ang lola ni Cynthia nang walang hinihinging kapalit. Hindi lang iyon, inilagay pa ni Leon ang buhay niya sa panganib para iligtas siya, kahit alam niyang hindi siya mananalo laban sa mga kalaban. Maganda ang kanyang pag-uugali. Agad siyang tinanggap ni Cynthia bilang kaibigan. Pagkatapos noon, tumawag siya sa kanyang lolo at sinabi ang tungkol sa pag-atake sa kanya. Galit na galit si Benedict nang marinig ito at agad nagpadala ng ilang eksperto ng pamilya para tumulong. Sabay silang tumingin sa lugar upang maghanap ng mga bakas at para protektahan si Cynthia mula sa posibleng panibagong pag-atake. Nakita ni Harvey si Leon nang dumating siya kasama ang mga tauhan. Nalaman niya na si Leon ang nagligtas kay Cynthia at nagpasalamat siya kay Leon bilang kinatawan ng Shears. Matapos may hatid si Cynthia kay Harvey, wala nang dahilan si Leon para manatili kaya nagpaalam siya at umalis. Tinanong ni Harvey si Cynthia kung alam niya kung sino ang umatake sa kanya. Umiling si Cynthia at sinabi na hindi niya alam. Dagdag pa niya, hindi maganda ang relasyon ng Shears at ng Fields. Pareho rin ang Fields na isa sa 4 na dakilang pamilya sa Springfield City. May mga alitan ng 2 pamilya sa negosyo kaya hindi maganda ang kanilang samahan. Kahit hindi sigurado si Cynthia kung sino ang kalaban, ang pag-atake ng 5 martial artists kasama ang isa sa antas na intermediate innate state ay nagpapakita na may malakas silang backer. Hindi marami sa Springfield City ang may ganitong lakas, at isa ang Fields sa mga iyon. Posible ito, sabi ni Harvey. Kung Fields nga ang may gawa nito hinding-hindi ko sila palalampasan. Sa isang marangyang mansyon sa ibang lungsod, isang binatang nasa edad 26 o 27 ang nakaupo sa sofa habang may 2 magagandang babae sa kanyang tabi. Ang mga kamay ng binata ay nasa ilalim ng damit ng 2 babae habang kumakain siya ng prutas na ipinapakain sa kanya habang ginagawa ang gusto niya sa mga babae. Sa sandaling iyon may narinig na nagmamadaling yabag.
Pumasok si Gordon at ang apat niyang kasama. Sumimangot ang binata at pinatigil ang mga babae saka pinapunta ang mga ito palabas. Tinanong niya kung kumusta ang nangyari. Lumuhad si Gordon at sinabi na nabigo sila sa kanilang misyon at hindi nila nahuli si Cynthia Shears. Nagalit ang binata at hinampas ang mesa na gawa sa marmol at nabiyak ito sa dalawa. Sinabi ni Gordon na kasalanan niya. Dagdag pa niya, dapat sana ay nagtagumpay silang ngunit may biglang dumating na binata at sinira ang kanilang plano. Kabanata 250. Naging puno ng takot ang mukha ni na Gordon at ng kanyang mga tauhan habang nagmamadaling nag-ulat ng lahat ng nangyari. Sino ba ang taong iyon? Baka isa siya sa mga bodyguard ng Shears. Malamig na sabi ng lalaki. May nakakatakot siyang aura na ganap na iba kumpara kanina. Iyan, hindi ko alam, sagot ni Gordon na kinakabahan. Anong antas niya? Intermediate innate state ba o advanced innate state? Ang isang kasing bata niya na ganoon kalakas ay hindi dapat basta-basta lang. Alam ng lalaki na si Gordon ay nasa intermediate innate state at ang kanyang apat na tauhan ay nasa advanced acquired state. Kung hindi man intermediate innate state o mas mataas ang kalaban, imposible silang matalo. Hindi siya ganoon. Initial innate state lang siya at malapit lang sa intermediate, sagot ni Gordon ng tapat. Ano? Initial innate state? Galit na galit ang lalaki at sinuntok si Gordon. Boom! Lumipad si Gordon at gamulong sa sahig bago samukan ng dugo. Mga walang silbi. Paano kayo natalo sa isang initial innate state lang? Puno ng galit na sigaw ng binata. Pakiusap, patawarin mo ako, naging pabaya lang ako at nahulog ako sa patibong niya, sagot ni Gordon habang nanghihina at lumuhod. Kung hindi lang kayo tapat, papatayin ko kayo, malamig na sabi ng lalaki. Dahil sa sitwasyon, nagdesisyon ang lalaki na huwag na silang parusahan at iniutos. Bigyan niyo ako ng ilang araw para alamin ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon. Wala akong pakialam kung sino siya. Dahil ginulo niya ang plano ko, papatayin ko siya. Opo, sagot nila Gordon at ng kanyang mga tauhan bago umalis. Sa kabilang banda, umuwi si Leon upang kunin ang ilang gamit bago nagmaneho papunta sa Mist Cloud Mountain. Natapos na niya ang usapin tungkol sa mga halamang gamot kaya kailangan niyang mang-alap ng morning dew na may spiritual energy para sa produksyon. Ngunit ang spiritual energy sa bundok sa likod ng bahay ni Iris ay limitado at hindi sapat sa kanyang kailangan kaya pinili niya ang Mist Cloud Mountain. Noong huli niyang punta kasama si Iris, napansin niya na napakakapal at dalisay ng spiritual energy sa tuktok ng bundok. Kung gagamitin niya ang Energy Convergence Circle para gawing morning dew ang energy, sapat ito para sa produksyon ng elegante group ng kalahating taon. Sa tuktok ng Mist Cloud Mountain, umakyat si Leon habang madilim pa at inilagay ang circle sa tuktok ng bundok bago siya nagsimula. Wala siyang ibang gagawin kaya nagdesisyon siyang magsanay. Napakakapal at dalisay ng spiritual energy sa tuktok ng Mist Cloud Mountain. Dahil sa kanyang kasalukuyang estado. Ngunit dahil sinisipsip ng Energy Convergence Circle ang karamihan ng spiritual energy, mas naging manipis ang natitirang energy. Bukod pa roon, nakaabot na siya sa advanced meditation phase ilang araw na ang nakalipas. Lumipas ang gabi at si Leon ay nakakuha ng maraming purong spiritual energy at lalo pang lumakas ang kanyang kapangyarihan. Ang galing ng energy circle na ito, sa isang gabi lang halos naubos nito ang spiritual energy sa tuktok ng bundok.